Purihin po ang Panginoon. Shortcut yung kanta natin na yun. Okay. Pero ang importante, nakanta natin ng maayos. Ano ho? Salamat sa Panginoon. At ngayong pong oras na ito, tayo po ay darako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Anyayahan ko pong kuhanin natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Buksan po natin sa Book of Acts, chapter 2. Babasahin po natin from verses 43 hanggang verse number 47. Ito po ang huling pag-aaral natin sa tema po na ating tinatalakay nitong mga nakalipas na linggo. Ito na po ang concluding message po natin. Next week, ang pag-aaralan po natin at sa mga darating na mga Sundays patungkol naman sa sa end times. Very relevant sa panahon natin ngayon na makita at maintindihan natin ano ba itong mga nangyayari sa buong mundo. At dapat kung merong mga mananampalataya na updated, hindi na tayo nabibigla at alam natin kung paano nating haharapin ang lahat ng mga nangyayaring kaganapan hindi naman sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dapat maintindihan po natin ang aral ng Bible patungkol po dito. At yan po ay magsisimula sa susunod na linggo hanggang sa mga darating na mga linggo. At sana wag po nating ma-miss ang mga services po natin every Sunday. Malaking magiging tulong at magiging blessing sa ating lahat. Acts chapter 2 verses 43 to 47. Sabi po in verse number 43, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa po ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, patuloy po kaming lumalapit sa iyo at kinikilala namin, Lord, na kung sagan ng aming mga sarili, ang mga salita mo po ay wala kaming kakayanang unawain. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, hindi lang namin ito mauunawaan, kundi ito po ay mangungusap sa aming mga puso at magiging paraan upang kami po ay matuto, upang kami po, Panginoon, ay magabayan, upang malaman namin ang iyong kalooban. At ang salita mo, Panginoon, ay makapangyarihang makakilos sa buhay ng bawat isa. Dinako mo po kami sa lugar na ito, hindi naman po para kami magkita-kita, kundi, Panginoon, para kami ay kausapin. Para, Panginoon, muli kaming palakasin. Para patuloy kaming lumago sa pananampalataya at patuloy naming magawa, Panginoon, ang iyong magandang plano at kalooban para sa amin pong mga buhay. I-bless mo po kami as a church. At Panginoon, i-bless mo po kami individually bilang mga mananampalataya. Matanggap namin ang challenge ng iyong salita bilang isang kalipunan at Panginoon, una sa lahat bilang isang individual na mananampalataya at anak mo. Pangusap po sa aming personal. Ang mga katotohanan na aming mapagbubulay-bulayan ngayong pong umaga, nais ka po naming luwalhatiin, nais ka naming malugod. At Panginoon, sa pamamagitan po nito ay makapangyarihan kang magpahayag ng iyong biyaya, ng iyong kalooban, ng iyong plano. At patuloy na makita namin, Lord, kung gaano kang kamakapangyarihang mag-aayos ng lahat ng bagay. Sa iyo po na pinagtitiwala at hiningi po namin ang presensya sa aming pong kalagitnaan. Sansalain mo po ang anumang gawa ng kaaway na nagagawa ng paraan upang ang aming atensyon ay hindi namin maipagkaloob at maibigay sa aming pong pag-aaral na ito. Ito pong aming dalangin at samos sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siupo po tayong lahat. Maraming salamat po. Katulad po na nabanggit po natin, ito po ang ating concluding message para po sa ating tema na tinalakay for this past few weeks. Actually, ito po yung pang-apat. Bagaman hindi lang naman 4 na linggo natin
tinalakay ito in the sense na meron kasi tayong mga naging special guests na mga pastor, ano po, na siyempre naantala, pero all in all, 4 po ito. Ito po yung pang-4 at ito po yung pang-5, I'm sorry. At ito po yung panghuli, concluding message po natin para po sa ating tema na tinalakay na may pamagat pong Becoming a Church that Pleases God. Becoming a church that pleases God. Ito po yung ating goal. Ito yung layunin ng pag-aaral natin na ang church natin ay maging isang local church, maging isang iglesia, maging kalipunan tayo ng isang iglesia na hindi lang nagtitipon, na hindi lang sumasamba sa isang lugar, na masasabi natin hindi lang isang church na may mga ministries, kundi isang church na ang unang layunin is to please the Lord. Yung nalulugod natin ng ating Panginoon. Kasi madali at meron po at napakalaki ng possibility na nagsasama-sama tayo. Ang Diyos natin mga kaibigan, ang tinatawag natin, ang mga awitin natin, all for the glory of God, pero hindi natin nalulugod ang Diyos eh. Pwede pala yun. Sa banal na kasulatan sa Book of Revelation chapter 2, yung Church of Ephesus, na kinumendi naman ng ating Panginoon sa lahat ng kanilang ginawa, ay sinabihan ng Panginoon, sabi niya, "But I have somewhat against thee." Why? Because thou hast left thy first love. Pwede pala yun, ano? Na gumagawa ka ng mga bagay sa pangalan ng Panginoon, ginagawa mo yung mga activities na tama naman at alam mong kalooban ng Diyos, pero ginagawa ng malayo ang puso sa Diyos. At kapag malayo ang puso natin sa Diyos, kahit nang ginagawa mo yung tama, sa paningin ng tao, okay tayo, but we are not pleasing the Lord. It is our intention at ang desire natin as a church ay hindi lang yung makagawa ng tamang mga bagay na ginagawa, kung hindi ang main objective natin is ma-please natin ang ating Panginoong Diyos sa ginagawa natin. Kasi kapag ang ating pong nagawa ay nalugod natin ng Diyos, lahat ng ating gagawin magiging tama. At hindi lang magiging tama, magiging makapangyarihan sa buhay ng bawat isa po sa atin. For the last 4 weeks, tinalakay po natin, ang mga paksa po natin, ang mga titles po, topics po natin, yung unang pagkakataon na tinalakay natin ang temang ito, pamagat po ng ating pag-aaral is a church that seeks to glorify God, pleases Him. Naalala po ba ninyo yun? Ang isang church na hinahanap ang ikalulugod at ikaluluwalhati ng Panginoon, ito po yung church na nakapagbibigay kaluguran sa Kanya. Pangalawa, second Sunday na tinalakay po natin, ang naging topic po natin is a reverent church pleases God. Yung isang simbahan, yung isang mananampalatayang individual na nagbibigay ng karapat-dapat na paggalang at takot sa Diyos. Ito po ay nakapagbibigay kaluguran sa Kanya. Number 3, third Sunday, tinalakay po natin, a unified church pleases God. Kung merong isang bagay na nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon, kapag nakikita niya na ang bawat mananampalataya nagkakaisa, nagkakasundo, unified. Okay? Yan po ang isang bagay na nakalulugod sa ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po, nais nating maging kalugod-lugod sa Diyos, tayo bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia, kung meron po tayong isang bagay na dapat ingatan at ikip at talagang trabahuin is unity among brethren. Pagkakaisa. Hindi po yan nangyayari dahil ipinanalangin natin at dinesire natin. Pinagtatrabahuhan yon. Gumagawa ng paraan to keep the unity within the body of Christ. At yung pang-4, last week, ito po yung huling tinalakay natin, a church that is bold about their faith pleases God. Alala po ba ninyo? Ang naging pinaka-main text po natin is in Hebrews chapter 11 verse number 6, without faith, it is impossible to please God. So ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, kung gusto natin malugod ng Diyos, maraming paraan katulad ng mga pinag-aralan natin, pero kung meron isa pang paraan to please the Lord is kapag tayo ay naging bold, naging matapang sa ating pananampalataya, na yung pananampalataya natin hindi lang sa ating isip, hindi lang sa sinasabi natin sa ating mga bibig, kundi yung pananampalatayang nakikita sa ating mga hakbang at sa ating mga gawa. Pag ang isang mananampalataya, isang local church, sa kanilang pananampalataya sa Diyos,
ay naging bold. Pinakita at pinatunayan. Ating mga kaibigan, ang Diyos will be pleased. Ang Panginoon ay malulugod po natin. At sa mga pag-aaral po natin, every time na nag-aaral tayo ng mga paksapong ito, lagi ninyong naririnig, mga kaibigan, na ang isang church that pleases God is composed of individual believers who pleases the Lord. Individual believer, individual Christian, na nakapagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. So para ang buong church, ang local church, ang congregation, ay makaka-please sa Diyos, kailangan ang individual na miyembro should please the Lord. Meron tayong dapat gawain. Hindi lang natin ipagpe-pray na, Lord, yung church namin, gusto po naming maka-please sa iyo, kundi meron tayong personal responsibility and accountability na Panginoon, gusto ko pong ma-please ka. Kasi kapag lahat ng mga mananampalataya, ganun yung iniisip natin, ang church po will become pleasing in the sight of the Lord. Kasi ang church, matid, hindi po building, amen? Kundi ang church, matid, mga kaibigan, ay ang individual na mga mananampalataya na nagsasama-sama for the purpose of worshiping the Lord. Kaya ang isang church that is pleasing God, ito po ay naglalaman ng mga individual na mananampalataya. Kaya ang aking pong challenge is, ma-challenge tayo, I want to please you, Lord, personally. Laging ganyan. Hindi lang as a church, kundi individual na mananampalataya. Karoon tayo ng desisyon, I want to please you, Lord. At ngayon pong araw na ito, mga kaibigan, ang pag-aaralan po natin sa conclusion ng ating pong pag-aaral ay yung pong picture when a church pleases God. Ano ang magiging outcome? Ano yung magiging litrato? Ano yung magiging larawan ng isang simbahan that pleases God? At naniniwala tayo when a church is pleasing God, the church will work right. The church will work right. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayon, pinamagatan po nating a church that is working right. Ito po yung panalangin natin sa iglesia natin. Yung po bang panalangin natin? Gusto ba nating makita na ang church natin is working right? Hindi lang isang lugar na masasabing may krus kaya sa Diyos. Hindi lang isang lugar na ang mga ririnig nating inaawit, puro mga awiting mga Diyos, kundi isang iglesia at simbahan that is working right. Na may impluensya na gumagawa ng tama, hindi lang sa harapan ng Diyos, maging sa ating community, maging sa ating pong paligid. Alam po niyo, mga kaibigan, pinag-aaralan natin po ito at binibigyan natin ng emphasis ang pag-aaral na ito because we believe na kung meron pong pag-asa ang mundo natin at ang tao, hindi po ang gobyerno. Mahalaga ang gobyerno, di ko po sinasabing hindi mahalaga ang gobyerno. Ang hirap ng Pilipinas at ng isang bansa kung walang gobyerno, kanya-kanya po yan. Walang batas, ang hirap po nun. Pero ako naniniwala na ang hope ng ating pong mundo at ng tao hindi gobyerno. Mahalaga ang eskwelahan. Amen? Marami tayong mga teachers dito. Mahalaga ang ginagampanan, pero naniniwala tayo na hindi po eskwelahan ang magbabago sa buhay ng isang tao. Naniniwala tayo that the hope of the world is the local church. Ang magbibigay ng pag-asa upang ang buhay ng tao magbago, walang iba, ang gagamitin ng Diyos is the local church. The local church is the hope of the world. Kasi naniniwala tayo, mga kaibigan, that there is nothing like the local church when the local church is working right. Hindi, walang comparison. Ang pupwede nating idikit
sa isang local church when the local church is working right. Ano pong ibig nating sabihin? Naniniwala po tayo, mga kaibigan, that when the local church is working right, ang mga taong nawawala will be found by Christ. Ang mga taong sira ang buhay, ang mga tao, mga kaibigan, na lipos ng kasalanan, ang mga tao, mga kaibigan, na sinira ng kasalanan ang buhay, ay makakatagpo ng panibagong buhay kapag ang local church, ang mga mananampalataya, ay magiging tama sa harapan ng Diyos. The local church is the hope of the world. Kailangan kilalanin po natin yon. When the local church is working right, ang mga natagpuan na ng Panginoong Sukristo o nakakilala na sa ating Panginoong Sukristo will grow in maturity. Lalago sa pananampalataya, amen? Kasi ang purpose ay hindi lang yung masave, kundi ang purpose, mga kaibigan, is to grow, to mature in the faith, amen? Yung hindi lang magkakaroon ng katiyakan ng pagtungo sa langit, kung hindi yung mga mananampalataya na kumilala sa ating Panginoong Kristo ay makakakita o kakakakitaan ng malaking pagbabago. At ang tanging makakagawa po niyan, walang iba kung hindi ang Diyos through the local church. Sa church. When the church is working right. Kasi naniniwala tayo na ang true and lasting change, napag-aralan po natin to dati, ay hindi po mangyayari through behavioral modification. Ang true and lasting change can only be achieved through or by spiritual transformation. Spiritual transformation. Ang tao po pwede mong baguhin at i-modify ang behavior, bigyan mo ng itali mo. Di po ba? Ikulong mo. Pero pag nakalabas sa kulungan niya, kapag hindi nagbago yan, mga kaibigan, spiritually, at hindi pinanahanan at hindi siya nasave at hindi niya nakilala ang Diyos sa kanyang buhay, ang magnanakaw na 20 taon na nakakulong, paglabas, magnanakaw pa uli. Ang mga mamamatay tao na nakulong kahit 30 taon, paglabas ng kulungan niya, maghahanap ng papatay uliyan. Pag medyo nabuisit siya at nawala sa sarili, ang papatay uliyan. Ang tanging magbabago, mga kaibigan, sa buhay ng isang tao na makasalanan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. If any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are become new. Yung nakalipas na buhay natin ay tapos na. Narito ngayon tayo ay pawang mga bagong mga tao na. Spiritual transformation. At nangyayari lang yan kapag ang mga mananampalataya ay magiging liwanag at asin ng sanlibutan. When the church is working right, maraming mga kaluluwa ang magbabago. Mga tao magkakaroon ng pag-asa. Yung mga tao, mga kaibigan, na malulungkot, lonely people will be grafted, will be integrated into a community. Yung mga tao na ayoko makisama sa iba. Yung alam po niyo, may mga tao na kilala natin na ba't parang masyadong ina-isolate ang sarili. Pero kapag ang local church is working right, walang tao mag-a-isolate ng sarili. Kasi mararamdaman niya na kapag siya ay napunta sa isang simbahan that is working right because they are pleasing the Lord, hindi siya makakaramdam ng loneliness. Kundi makakaramdam siya ng acceptance. Mararamdaman niya na, hindi pala ako nag-iisa. Meron palang nagke-care, meron palang isang lugar at samahan ng mga mananampalataya na kahit hindi ako ganun kakilala, pero grabe, iba yung naramdaman ko nung nandun ako sa lugar na yon. I feel welcomed. Feeling ko may nagke-care sa akin. At nangyayari yan, mga kaibigan, at mangyayari lamang yan when the church is working right. Pero kapag hindi nangyayari yan sa isang local church,
Ang church na dapat pupuntahan na naghahanap kay Kristo, magtataboy ng mga tao papalayo kay Kristo. Kasi hindi nakikita ang tunay at ang totoong pagbabago. Mga taong wala ng pag-asa, mga bored people, mga tao na nag-aantay na lang at gusto nang mamatay at kuhanin ni Lord at gusto nang wakasan ng buhay, will find purpose sa buhay nila. Pag napunta sila sa isang simbahan that is working right, makikita nila na may purpose ang buhay. At makikita nila yon sa pamamagitan ng mga mananampalataya na nagtitipon-tipon na masaya, nakitang-kita ang pagbabago, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay na hindi natin kayang pigilan na maka-impluwensya at makita ng ibang tao. Ang perfect example po, Pastor, pwede ba yun? Meron bang ganon, Pastor? Meron bang ganon? Achievable ba yun? A church that is working right? Ay, syempre naman po. Kasi hindi naman natin pag-aaralan itong paksa na to kung hindi po achievable kung hindi attainable kung hindi po pwedeng mangyari talaga So, sa pag-aaral po natin ngayon, pinili natin ito pong kwento at ito pong talata na makikita natin sa Acts chapter 2. Kasi tingnan po niyo ang sabi ng book of Acts chapter 2. Ang talata po is in verse number 43. At ano ang sabi ng Bible? Ang sabi ng talata, and fear came upon every soul. Ang context po nito, ang tinutukoy nito is the early church. After na ang Panginoong Kristo ay nag-ascend sa langit, naiwanan ng mga alagad. Yung mga alagad na dati mga kaibigan, pasaway sa leadership ni Pedro na nag-deny kay Jesus ng 3 beses, pero binago siya ng Panginoon Naintindihan niya Hindi naging importante yung maling nakalipas niya, ang nakita niya yung biyaya ng Diyos at yung plano ng Panginoon. Kaya nung na-revive si Pedro at ang mga alagad, grabe po ang nangyari sa early church Ang sabi ng talata, mga kaibigan, and fear came upon every soul. Pag sinabing fear, hindi po ito yung natakot sila na nagpulasan. Hindi, reverent fear. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos nitong mga alagad na ito. And fear came upon every soul. Ano sabi? And many wonders and signs were done by the apostles. Alam po ninyo kung ano pong gustong sabihin ng talata? The people in those days, because the local church, the first church was working right. Alam po niyo yung mga tao nakapaligid sa kanila had a sense of awe. Had a sense of respect. Had a sense of fear sa Diyos na ipinapangaral at nire-represent ng mga alagad nung panahon na yon. Kinilala ng mga tao na nakakita sa mga mananampalataya in the early church. They recognize that God is at work sa kanilang assembly or congregation. Makapangyarihan. The church was working right. Ito po yung challenge natin sa ating lahat. Ang challenge natin individually and collectively as a local church, ang challenge natin is to have that desire and for us to pray individually and as a local church, as Christians, na Panginoon, gusto po namin, hindi namin kayang i-duplicate ang ginawa ng early church. Pero ang gusto namin, Panginoon, dito sa church namin, sa local church na kung saan ibinilang mo ako bilang isang mananampalataya, makakita po ako ng mga bagong buhay na nagbabago. Lord, gamitin mo po ang church. Gamitin mo po ako individually bilang isang mananampalataya na makakita ng mga pamilya na masisira na that is being restored.
mawawasak na yung pamilya, kakahiwalay na sila. Pero dahil napunta sila sa isang simbahan na nakarinig ng salita ng Diyos, na merong mga genuine people who cares, dadating ang pagkakataon that their families will be restored. Na marami mga kaluluwa ng mga taong papasok, anuman ang sitwasyon at buhay, gaano mang kalalim at gaano man ang kanilang mga kasalanan sa buhay, kung sila man ay itinakwil na ng kanilang mga mahal sa buhay, pero mapupunta sa isang simbahan at papasok na makakaramdam ng totoong pag-ibig at makikita ang pag-ibig ni Kristo na magdadala sa kanila para magbago ang kanilang mga buhay. Lord, gusto ko po na makita yan sa church namin. Pwede bang maipag-pray natin ganon? Huwag lang tayo mag-pray na, Lord, lumaki pa simbahan namin. Lord, sana isang araw madagdagan pa kami ng lote, makapagpatayo kami ng eskwelahan, which is inang panalangin natin isang araw. Amen? Nagpapatayo pa tayo, mga kaibigan, ng malaki pang gusali. Kakaroon tayo ng sariling campsite. Ang dami nating panalangin, pero walang kwenta kung makukuha natin ang lahat ng yon. Pero hindi na makikita na sa church, mga kaibigan natin ay makikita at mararamdaman ng presensya at ang pagbabago ng Panginoon. Nonsense. Magiging paayabangan ang mangyayari. Ang kalooban ng Diyos, ang church, hindi lang pagpapalain sa panlabas, kundi una pagpapalain tayo spiritually. At bilang mga members ng local church, bilang mga mananampalataya, it is our duty to do our part. Gawain natin yung tungkulin natin. Hindi natin ibigay ang tungkulin sa iba at iasa sa ginagawa ng iba, kundi tanggapin natin, Panginoon, meron akong personal responsibility to do my part as part of the local church. Yan ang panalangin natin. Yan ang prayer natin. At gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, meron tayong magagawa. Amen? Bahagi tayo. Kahit na ang tingin mo sa sarili mo, maliit ang tingin mo at magagawa mo, bahagi ka ng buong katawan ng ating Panginoong Kristo. Kahit iniisip natin, Pastor, wala akong alam, hindi ako masyadong matalino, wala akong maiko-contribute, hindi yung husay natin. It is the power of the Lord, of the Holy Spirit who will change lives. Ang kailangan lang ay yung mga available na mga mananampalataya. Lord, eto po buhay ko, please use me. Lord, gamitin mo po ako. Panginoon, ito yung buhay ko, Lord, ipinagtitiwala ko sa iyo, gamitin mo po ako para sa iyong kaluwalhatian. At magugulat tayo katulad ng mga alagad na nung sila'y nagsisimula, ang tingin sa kanila, these were just fishermen, uneducated, unlearned people. Pero ang sabi natin, mga kaibigan, because the power of the Holy Spirit was in them. Alam niyo, sabi ng mga tao, but these people turned the world upside down. Simpleng mga tao, pero ginamit ng Diyos extraordinarily dahil ang espiritu at kapangyarihan ng Diyos ay sumakanila. Yan pong panalangin po natin. Panalangin natin, Lord, we want to become a church that pleases you. And because dadating sa pagkakataon that we will please you, all the right results will just follow. Susunod lang lahat. Iyan po ang katotohanan, iyan ang nangyari sa church in Acts chapter 2. Tatlong bagay po ang nais kong i-share sa atin ngayong hapon kagad, ngayong umaga. Piling ko, na-share ko na yung buong message pero ito pa po talaga yung pinakamensahe natin. 3 things na nais kong ibahagi sa ating pong pag-aaral ngayong umaga. I hope and pray na maging blessing po ito sa atin. Number 1, makikita natin sa isang church that is pleasing the Lord, first, is the supernatural evidence. The supernatural evidence. May ebidensya na hindi kayang ipaliwanag ng isip na ordinaryo ng tao. Supernatural.
Acts chapter 2 verse number 43, ang sabi po ng Bible ay ganito, and ano sabi po? And fear came upon every soul. And fear came upon every soul. Ano pong sinasabi ng Bible? Anong sinasabi ng talata? When a church pleases God, there is an unmistakable evidence. Hindi mapapasubalian at hindi po pwedeng hindi mapansing ebidensya that God is at work doon sa grupo na yon, doon sa assembly at congregation na yon, sa mga mananampalataya na yon. Hindi po pwede na kapag tayo po ay nakalulugod sa Diyos kahit na individual. Kapag ang isang mananampalataya individually ay nalulugod ang Diyos, hindi po pwedeng hindi makikita ng kapwa mo na merong kakaibang nangyayari sa buhay mo. Hindi po pwede na sasabihin ng ibang tao, may iba dito. May kakaiba dito sa taong ito. May kakaiba, may nangyari sa kanya na hindi kayang ipaliwanag. Na tanging ang ma-attribute lamang walang iba kung hindi sa gawa ng ating Panginoon. Yan ang nangyayari kapag ang isang mananampalataya ay nagiging kalugod-lugod at gumagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos, automatic makakaranas siya ng supernatural na pagkilos, transformation. At ang transformation na yon, mga kaibigan, ang magpapakita walang iba kung hindi ang Panginoon through the Holy Spirit. And church is the same. When the church is working right, magkakakita at magkakaroon ng supernatural evidence. Alam po niyo, mga kaibigan, ang sabi nga dito sa talata, and fear came upon every soul. The kind of fear that produces humility. Isang bagay na makikita natin, mga kapatid, na number one, na makikita nating supernatural evidence ng pagkilos ng Panginoon sa isang mananampalataya, sa isang tao, magkakaroon ng humility. Matututong magpakababa. It awakens the heart. Yung pusong matigas. Sabi nga ng kanta, yung pusong bato, lumalambot. At hindi lamang yon, yung dating treatment sa Diyos na very casual, ngayon, mga kaibigan, nagbabago ang attitude towards God. Yung dati ang paningin sa Diyos, pag meron lang akong kailangan, tsaka ako na lang maalala ang Diyos. Pero ngayon, kapag talagang naging maayos ang buhay ng isang mananampalataya, automatic ang makikita natin yung pagbabago sa attitude toward the Lord. Natututo ng unahin ng Diyos, natututo ng mag-pray, natututo ng igalang ang Diyos, natututunan ng luwalhatiin ang ating Panginoon. Reverent fear. Reverent fear. Supernatural change. O ebidensya nagkakaroon ng takot sa Diyos. Takot sa Diyos. Pangalawa is yung visible power. Hindi lang yung pagbabago na nagkaroon ang individual ng tao ng takot talaga sa Diyos, kung hindi yung visible power na makikita sa isang mananampalataya at sa isang simbahan o local church na talagang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Tignan niyo ang sabi ng Bible, and many wonders and signs were done by the apostles. Maraming mga kamanghamanghang mga bagay at mga palatandaan ang nagawa ng mga alagad. Pastor, ibig sabihin, makakapagpagaling na ako ng may sakit? Yung po ba ibig sabihin nun, signs and wonders? Kapag meron kaming kapitbahay na mamamatay na, tawagin lang ako dahil puspus ako ng Holy Spirit, itong kapwa ko na to, itong kapitbahay ko na to, gagaling. Pag may lumapit sa akin na may ganitong sakit, di ba? Putungan ko lang ng kamay. Pag merong bulag na lumapit sa akin, dudura lang ako sa lupa, tapos kukuhanin ko yung lupa, ipapahay ko, katulad ginawa ni Kristo, makakakita na po ba sila? Hindi po. Huwag niyong gagawin yun. Huwag niyong gagawin yun. Yung ganong mga milagro, yun po'y nangyari nung panahon ni Kristo.
Nung panahon ng mga alagad, bakit po mahalaga yung signs? Bakit mahalaga yung mga miracles dati? Ngayon, hindi ko po sinasabing wala ng himala. May himala. May himala pa rin ngayon. Pero hindi katulad ng himala nung unang panahon. Bakit po? Kasi nung unang panahon, ang mga Hudyo naghahanap ng palatandaan. Kasi ang daming pumupunta doon. Ako si Kristo. Ako'y nangangaral sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ni ako yung Mesiyas. Ang problema, sinasabi nilang sila yung Mesiyas, wala naman nakikitang palatandaan. May pinapunta natin mga kaibigan na masamang espiritu, yung sinasabi ng masamang espiritu, yung nagsasabing sa ang Mesiyas, nung nakita at nagsalita yung masamang espiritu, tubakbo eh. Hindi yung masamang espiritu, kundi yung nagsasabing siya ang Mesiyas. Wala pa. Lahat ng mga may sakit, kasi yun ang pangako eh. Yun ang prophecy eh. Ang Mesiyas magpapagaling ng mga may sakit. Eh lahat ng mga naunang nagsabi sila ang Mesiyas. Lahat ng dinala natin mga kaibigan. Nung nakita mga kapatid, nung nagsasabing ako ang Mesiyas, ako ang Kristo, akong ipinangako. Nung nakita na yung haba ng pila, sabi, teka muna, may sakit ako. Hindi ko kaya yan. Siya nagkasakit eh. Pero nung panahon ng Panginoong Kristo, terrible lahat. Walang may sakit na hindi gumaling. Patunay na siya talaga si Kristo. Ang problema lang, yung mga Hudyo na naghahanap ng palatandaan patungkol sa Mesiyas, nung eto na, hindi pa rin nila pinanampalatayanan. Nung umakyat ang Panginoong Kristo, binigyan sila ng kapangyarihan to perform miracles. Bakit po? Kasi kailangan yung para patunayan na sila talaga yung authorized na magtutuloy at mangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Walang nakakagawa noon nung unang panahon. Kaya ang church nung unang panahon, ang mga alagad nung unang panahon, kinilala, ay totoo sila. Hindi mga false prophets ito, mga totoong propeta to ng Panginoon, mga totoong lingkod at mga alagad ito ng Panginoon. Bakit? Kasi yung ginagawa ng Diyos, nagagawa nila. At binigyan sila ng opportunity na gawain yon. Pero hindi po sa panglahat ng panahon. May mga gifts, at isa po dito ang miracles, na meron pong panahon na ito ay hindi na ibinigay sa individual na mga mananampalataya. Again, wag po ninyong ma-misinterpret na itinuturo nating walang himala. May himala. Ha? May himala. May himala. Gusto niyo bigyan ko kayo ng patunay? Si Deacon Johnny, himala. Himala yan. Himala. Sinasabi ko nga sa inyo, nung pumunta kami sa bahay nila Deacon Johnny, nung binisita namin nila Deacon Dan, sabi ko, nako, mukhang hindi magtatagal magkakaroon ng necrological service dito. Totoo yun, Deacon, pasensya ka na. Pero tingin ko kahit naman siya, alam niyang, daman niyang malapit na siyang kuhanin ni Lord noon, panahon na yon. Pero purihin ang Diyos. May himala eh. Ngayon, di ko nga ine-expect na makakapunta ng church nang hindi naka-wheelchair eh. Ngayon, wala nang wheelchair. Anong tawag natin doon? Himala. Himala. Ang dami pa. Si Kuya Joey. Buhay ba ang Diyos? May himala eh. Huwag lang nating kalimutan. At hindi ko nga lang ipangangalandakan. Sasabihin ko, lahat ng mga may sakit, pumunta kayo dito, ilalayhan ko lang kayo, gagaling kayo lahat. Hindi ko po, pero naniniwala ako may himala pa rin, pero yung ganong katulad ng mga alagad, hindi na po ganon. Iba na. Kasi lahat ng signs and wonders at lahat ng palatandaan para manampalataya ang tao, ginawa na ng Panginoong Kristo. Ito na yun eh. Nung unang panahon, ginagamit yung para pakita sa mga tao dahil wala namang Bible noon eh. At ang tanging paraan para ipakita at patunayan na totoo yung sinasabi niya, yung ginawa niya.
Sa panahon ngayon, ang dami ng patunay. Amen? Ang dami na. Eto na. Eto na. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na kailangan. Kasi ang mga tao masyadong nahihilig sa tanda, sa signs. Nang sinasamba at ang gusto na lang sa Diyos ay yung signs. At hindi na natututong manampalataya sa Diyos na nagpahayag na ng kanyang sarili. Signs and wonders. Huwag niyong ma-misinterpret. Hindi po yan yung gagaling kapag may namatay at nahulog doon sa kapitbahay ninyo at Christian ka. Ba't dumapa ka? Ginawa mo yung ginawa ni Pablo doon sa nahulog, doon sa third floor. Ba't dinapaan ni Pablo? Ba pambihira na buhay? Hindi po ganun. Pero may visible power na makikita sa buhay ng mga mananampalataya. Alam mo kung bakit? Ano yung visible power? Lives being changed. Hindi ba yun ang matinding himala? Yung buhay ng taong nagbabago. Ano pang himala ang hahanapin mo? Napunta na sa rehabilitation center. Sinabihan na ng doktor na pag hindi mo tinigil ang bisyo mo, mamamatay ka. Ang dami na. Pero nung ang taong ito, na hindi mabago ng rehabilitation center, na hindi mabago ng kung sino mang doktor, na hindi mabago ng kung anumang klase ng gamot, ay pumunta at nakarinig ng ebanghelyo at nagbukas ng kanyang puso sa Panginoon at tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas. Ba, mga kaibigan, nagbago ang buhay. Meron pa bang himalang hihigit doon? Yung gumaling, si Lazaro, di po ba, nabuhay? Amen. Alam po ba ninyo, eto pong balita ko, baka hindi pa po nyo alam, si Lazaro na nabuhay na mag-uli, namatay uli. Namatay uli. Diba si Lazaro yung kapatid ni Martha tsaka ni Mary? Diba binuhay ni Kristo yon? Eto lang po balita ha. Namatay siya uli. Alam niyo kung bakit? Physical na katawan kasi yun eh. Pero ang himala na walang tatalo, alam niyo kung ano? Yung buhay ng isang tao, yung kaluluwa ng isang taong papunta dapat ng impyerno. Nung nakatagpo ng ating Panginoong Kristo, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, binago ng Panginoon. Meron pa bang himalang hihigit doon? Visible power. Yun yun. Ay, kung meron tayong mga mahal sa buhay na kailangan ng pagbabago, kung meron tayo mga kaibigan sa sarili natin, Pastor, bakit ganun? Gusto ko magbago, pero ba't hindi ko kaya? Hayaan mong si Kristo magbago sa'yo. Hindi mo babaguhin ang sarili mo. Pero kapag si Kristo inanyayahan mo at ginawa mong Panginoon, ang kaluluwa mo at ng buhay mo, ang pagbabago hindi magiging mahirap sapagkat ang pagbabago manggagaling walang iba kung hindi sa ating Panginoong Diyos. Visible power. Kakaroon ng ebidensya. Kakaroon ng tao ng conviction of sin. Nagbabago buhay. At nagkakaroon ng tao ng consciousness patungkol sa presensya ng ating Panginoon. Visible power. At ang kapangyarihan niyan, walang iba kung hindi nanggagaling lang sa Diyos. Pangalawa po, hindi lamang po natin makikita yung supernatural evidence when a church is working right. When a church is working right, alam niyo yung nagbabago pa, ito pong evidence. Ito talagang nagiging maayos eh. Alam niyo kung anong nagkakaroon? Nagkakaroon ng tinatawag na shared enrichment. Shared enrichment. Verses 44 to 46, anong sabi ng Biblia? Sabi po in verse number 44, ang sabi ng talata, tignan po niyo, sabi, and all that believed were together. Lahat ng mga sumampalataya ay magkakasama. At itong sabi, and had all things common.
and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, and every man, as every man has need. And they continued daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house. Alam po niyo, isang very evident sa isang church that pleases God and experience the power of God. Ang naidudulot po nito, it experiences a deep unity and care among its people. When the church is working right, ang isang bagay na makikita at very obvious sa isang mananampalataya, sa isang pamilya na masasabi nating Christian family, sa isang local church na gumagawa ng kalooban ng Panginoon, merong deep unity, malalim na pagkakaisa, and care among its people. Yung dating wala akong pakialam, yung dating ako na bahala sa sarili ko kahit kailan hindi ko gustong ma-involve, nagbabago. Kasi ang kalooban ng Diyos, mga kaibigan, sa bawat mananampalataya, hindi ka lang masave. Kasi kung kalooban ng Diyos lang at ang purpose lang ng Diyos ay yung mapunta at magkaroon ka ng katiyakan ng pagtungo sa langit, nung na-save ka, kinuha ka na sana ni Lord. Pero ba't nasa lupa ka pa? May purpose pa ang Diyos para sa'yo. Hindi lang ang ma-enjoy mo ang mundo na ginawa ng Diyos, kung hindi ang purpose ng Panginoon, mga kaibigan, na yung buhay mo makabahagi ng buhay ng iba, upang maging bahagi tayo, upang ang buhay ng ibang tao ay mapagpala, bumuti, tumatag at tumibay sa pamamagitan ng buhay ng bawat sa atin. When a church pleases God, it doesn't just experience God's power. Nagkakaroon ng unity, nagkakaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa. Merong unified hearts. Kakaisa ng puso. And all that believed were together. Iisang puso. They were united in purpose, in spirit, in love. Unity is not uniformity. Unity is harmony around Christ. Hindi po tayo magkakapare-pareho at magkakamukha-mukha ng gusto. Hindi tayo kailanman magkakapare-pareho ng ugali. Hindi tayo magkakapare-pareho, mga kaibigan, ng mga pananaw sa buhay. Kaya kung ang ine-expect natin, paano magkakaroon ng unity, magkakaiba tayo. Magkakatisuran lang, pastor. Kaya ako, ayoko sumasama sa mga ministries. Ayoko magiging involved sa gawain kasi matitisod ako Dalawa lang yan. It's either matisod ako o matisod sila sa akin. Dalawa lang. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin ng unity? Yung uniformity, yung kapag tayo may pagkakaisa, dapat lahat tayo, isa na lang ang gusto natin na panlasa? Puro sinigang? Wala na may gusto ng nilaga? Na dahil lahat tayo mananampalataya, yung dating magkakaiba tayo ng gusto natin na kulay, lahat kulay black na lang? Dahil yun ang magcha-champion? Ganun ba? Hindi. Ang unity is not uniformity. Ang unity, alam niyo kung ano? It's harmony. Harmony. Harmony around Christ. Kahit magkakaiba tayo, kahit iba-iba tayo ng ugali, kahit meron tayong mga differences, pero ang magkakaisa sa atin ay hindi yung pagkakapare-pareho natin. Ang magpapaisa sa atin ay yung desire natin na sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya anong nangyayari kapag mayroong desire to unify, pag may desire to unify, hindi niya ipinipilit yung gusto niya. Kung hindi yung gusto ni Kristo, natututong magpakababa, natututong, sige na, magparaya, amen, magparaya, hindi ko ipipilit yung tingin kung eto tama, kung hindi ang pipiliin ko yung alam kong makakabuti sa pangkalahatan na makalulugod sa Diyos. That's unity. Harmony. 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 Ang gagawain natin, ang layunin is to glorify God.
Unified hearts. Pangalawa, makikita po natin doon sa shared enrichment, nag-enrich ng bawat isa. Alam po niyo kung ano, nagkakaroon ng tinatawag nating generous living, unselfish, nagiging unselfishness. Yung una is being united. Unified hearts, united. Yung pangalawa, nagkakaroon ng generous living, nagiging unselfish. Nagiging unselfish. Kapag ang church is working right, ang church nagiging unselfish. Kapag ang individual na mananampalataya is walking right with God and is pleasing the Lord, ang isang obvious na makikita natin na pagbabago, nagiging unselfish ang isang mananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan dyan, they sold their possessions and parted them to all. Pastor, ganun ba ang dapat? Pakahirap naman, pastor, niyan. Ayoko na dito sa simbahan natin. Kasi ang sabi dyan sa Bible, ibinenta lahat ng pag-aari at pinaghati-hati. Nung panahon na yun, may context lahat eh. Kasi nung panahon na yun, yung early church, dahil nagsisimula ang early church, yung mga bagong converts, abay itinakwil ng mga pamilya. Saan sila pupulutin? Dahilan sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Abay talagang nanindigan sila. Diba? Ang problema, mga kaibigan, ayaw na silang tanggapin sa kanilang pamilya. Saan sila napunta? Di dun sa church, dun sa assembly ng mga mananampalataya na sinimulan ng mga alagad. Nagsama-sama sila doon. Ang problema, ang laki ng pangangailangan. Kasi ayaw nang pauwiin nanindigan. Hindi man po pwedeng puro prayer lang at hindi kakain ng pagkain. Ano nangyari? Dahil wala na Ano ba pera ng mga alagad? Wala Anong ginawa ng mga alagad at ng mga nagkasundo sila? Etong problema, etong pressing need. Etong pressing need. Ang dami nating mga bagong mga kapatid sa Panginoon ang itinakwil na ng pamilya because of their faith. Kasama natin ngayon. Ang problema, wala tayong pang-sustain. Alam niyo ginawa ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng pagkilos ng Holy Spirit? Alam niyo ginawa? Sabi nung mga alagad at sabi nung ibang mga members nung early church, ba't hindi po natin gawain na pagtulong-tulungan natin? Pagbebenta po ako ng lupa ko at yung mapagbebentahan ko, ibibigay ko po para sa pangangailangan ng mga mananampalataya. Ganun po ang context nung unang panahon. Amen? Again, napakahalaga ng context. Yun yung sitwasyon nung panahon na yun. Wala talagang kapera-pera ang early church. Amen? Ngayon, hindi na ganon. Pastor, hindi na po ba natin po pwedeng gawin kung gusto natin gawin at ginagawa naman natin ngayon? Kasi may need ang church Amen? Ito bang church natin, itong mga nakikita natin ngayon, paano po ba dumating to? Paano dumating? Meron po ba sa inyo, mga kaibigan, ang tumaya ng loto pagkatapos nung nanalo kayo, binigay nyo yung ticket, pinakuha nyo sa akin? Meron po ba sa atin, mga kaibigan, bago kayo pumunta ng casino? Pumunta muna kayo sa office at sinabi nyo, Pastor, paki-pray over nga po ninyo ako. Pag-pray po ninyo na lahat ng ganun ko, o kaya kung ano man yung kukuhanin ko, sana po mag-work dahil, Pastor, pag ako po ay nanalo sa sugal, Panginoon, 10% lang akin, 90% sa church. Meron bang gumawa sa inyo noon? Wala tayong ganon. Kung meron man tayo nakikita na maayos na facilities ngayon, hindi dahil mayayaman ang mga miyembro natin dito sa church, amen? Kundi natutunan nating magbigay, natutunan nating mag-share, natutunan nating magsakripisyo, natutunan nating manalangin, natutunan nating tumulong, natutunan nating sumuporta. Bakit kasi nagkakaisa tayo ng puso Yung dating selfish, yung dating ang isip natin makakuha. Nung naging Kristiyano tayo, Panginoon, tulungan mo ako para ako'y matutong magbigay. Naging giver tayo At ang pagiging giver, isang maliwanag na pagpapakita at senyales ng isang tao ay talagang kinilos na ng Panginoon. Kasi kung merong isang bagay na magbabago sa buhay ng isang tao,
magiging unselfish siya, magiging generous ang isang tao, lalong-lalo na pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Generous living. Ang isang church that pleases God, ay ang marka po niya, alam niyo kung ano yung mga obvious na makikita natin, nagkakaroon ang church that is pleasing God. Ang church na to nagkakaroon ng open hands. Open hands. Hindi lang open hands, but open hearts. Open hearts. Nagkakaroon tayo ng burden. Nakikita natin yung cause. Nakikita natin yung pangangailangan. Nakikita natin yun. Open hearts. At hindi lang open hands, open hearts, but open lives. Pati ang buhay natin, binubuksan natin sa iba. Binubuksan natin sa ating kapwa. Ang church natin, hindi tayo exclusive sa mga miyembro ng church at sa mga miyembro lang ng pamilya ng church. Ang church natin ay bukas sa lahat. Kahit na sinong tao, basta't na hinahanap si Kristo, basta't naghahanap ng kapayapaan at ng pagbabago ng buhay, ang simbahan ay bukas at hindi nagsasarado. Amen? Sobrang bukas nga ng simbahan natin, nanakawan tayo eh. Nagpe-pray yung iba ating mga kaibigan, meron pala tayong naging bisita ating mga kaibigan, at sinempuhan na nakapikit na at kinuha yung bag. Open lives. Tumitigil ba tayo dahil doon? Hindi. Kasi ang genuine na puso na may pagmamahal sa tao, hindi titigil sa paggawa ng tama kahit may mga taong gagawa ng mali. Kapag genuine ang puso ng isang tao, hindi siya mapipigilan dahilan sa merong gumagawa ng mali, kundi magpapatuloy siya sapagkat alam niyang ito ang tama. At merong isang Diyos na nakakakita ng ginagawa ng ating kapwa at ginagawa ng mga taong nakapaligid sa atin. Open lives. Joyful fellowship. Yan yung makikita natin. Joyful fellowship. Unhindered joy. Isang kaligayahang hindi nahihindered ng problema, ng persecution. Kaya ang sabi dyan sa talata, with gladness and singleness of heart. Gladness and singleness of heart. Yung fellowship nila was marked by joy and not obligation. Nagpupunta sila sa church because masaya sila eh. They were joyful. Masaya silang nagpupunta, hindi dahil inubliga sila. Kaya mga ministries natin, although we want everyone to join and participate, pero hindi natin pinipilit eh. Kasi mas maganda yung nagiging kabahagi tayo ng gawain, pumupunta tayo sa gawain dahil masaya nating ginagawa kasi nakita natin na ang sarap ng pakiramdam na nagkakasama-sama ang mga mananampalataya na pumupunta sa isang simbahan na nagpupuri sa ating Panginoon. Joy, not obligation. Sincerity and not pretense, hindi pagbabalat kayo, hindi pagpapanggap. Kaya nagpupunta doon kasi ito yung gusto talaga ng puso ko. Ito yung gusto ng puso ko. They enjoyed being together. They enjoyed being together. Alam niyo kung bakit? Because they don't compete with each other. Ang mga mananampalataya na binago ng Panginoon at lumalakad sa kalooban ng Diyos, hindi nakikipagkompetensya sa kapwa. We are not competing with each other. Alam niyo kung ano ginagawa natin? We connect with each other. We don't compete with each other. We connect with each other. Hindi pagalingan. Amen? Hindi patalinuhan, hindi pasikatan, hindi paramihan na magagawa. Kung hindi, Panginoon, gusto kong maging kabahagi. I want to connect. I want to share kung ano man yung kakayanan na meron ako. Gamitin mo po ako. They don't divide. They don't divide. We don't divide, but we devote ourselves to one another.
Hindi tayo humahanap ng dahilan para tayo magkahiwa-hiwalay, kundi humahanap tagi tayo ng paraan paano tayo magkakasama. Kaya dito pumapasok yung pangunawa, dito pumapasok yung pagpapatawa, dito pumapasok yung pagiging pasensyoso, dito pumapasok yung pagiging long-suffering. Na kahit mahirap unawain na ito, nakakainis na to. Pero dahil kapatid ko sa Panginoon Amen? Tutulungan ko, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako. Gagawin ko pa rin ang lahat ng paraan. Kasi ang layunin ng Panginoon lagi sa ikakaayos, hindi sa ikasisira. At isa lang naman ang prinsipyo ng Bible kung paano natin dapat labanan ang gumagawa ng mali. Kung merong gumagawa sa inyo ng mali, alalahanin niyo ang principle ng Bible, gantihan mo ng ano po? Ng mas masama ang gumagawa ng masama sa iyo. Yun ba? Baka maniwala kayo. Natanong ko lang kayo. Iyon ang prinsipyo ng sanlibutan. Gawaan mo ng masama, ng mas masama ang gumagawa ng masama sa iyo. Prinsipyo ng sanlibutan. Pero ang prinsipyo ng Bible, gantihan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Sapagkat sa paggawa ng ganon, matitigil at magkakaroon ng pagkakataong ang mabuti ay mag-flourish. Kasi kang masama, gagantihan mo ng masama, masama plus masama equals mabuti? Hindi. Masama plus masama equals masama. That's biblical principle. Biblical principle. Pangatlo po at panghuli, dito tayo magtatapos. Ano ang makikita natin when a church is working right? Pinag-aralan natin mga kaibigan, unang bahagi, kakakita tayo ng supernatural evidence. Supernatural, talagang Diyos lang. Walang ibang mapagbibigyan ng kaluwalhatian, kundi Diyos lang. Diyos talaga yun. Diyos talaga yun. Diba? Pangalawa, hindi lamang po supernatural evidence, kundi magkakaroon ng shared enrichment. Lahat nagbe-benefit. Lahat natututo tayo makisama, natututo tayo magmahal sa isa't isa. At yung number 3 and the last, ang mangyayari po at makikita is yung tinatawag nating steady expansion. Steady expansion. The Lord will expand the work. Diyos ang magpapalago. Diyos ang magpapalaganap. Diyos ang magpaparami. Diyos, hindi tao. Steady expansion. Acts chapter 2 verse number 47, doon sa huling bahagi ng talata, ang sabi niya sa unang bahagi, praising God and having favor, ano sabi? With all people. Anong sabi ng talata? And the Lord, hindi tayo, no? Hindi tayo. Mga leaders, kahit ako bilang pastor, tinanggap ko na to Hindi ako Hindi ako. Hindi tayo mga leaders ng church. Hindi tayo mga mananampalataya, kaya wala sa husay natin. Wala sa tao. Hindi sa galing. Hindi sa abilidad. Dahil ang magbibigay ng pagpapalago at magdadagdag ay walang iba kundi ang Diyos kapag nakita ng Panginoon that we are pleasing Him. When we are pleasing the Lord, everything will work out right. At gagawin ng Diyos yung pagpapala. Pag nakita na ng Panginoon that we are pleasing Him, magugulat tayo mga kapatid, hindi natin pipiliting dumami, hindi natin pipiliting mag-expand, hindi natin pipilitin. Kundi ang Diyos mga kaibigan na magbibigay ng pagpapala. Yan ang pinagpe-pray ko, yan ang hinahantay ko. At gusto kong manalangin at makasama ang bawat sa atin, Lord, gusto po namin ganun, ikaw ang magpapala, gagawain namin ang dapat naming gawain. Pero Panginoon, sa paggawa namin ang dapat naming gawain at alam namin kalooban mo na dapat naming gawain, Panginoon, ikaw po ang magpala sa amin. Hawakan mo kami, i-lead mo kami, tulungan mo kami, i-guide mo kami, at lumakad kami ng ayon sa iyong kalooban. Steady expansion. The Lord added to the church daily such as should be saved. When the church pleases God,
Alam po niyo, makikita natin, growth is not forced. Hindi pinipilit ang growth. It is fruitful. It is consistent. Ang puno, hindi mo pipiliting magbunga. Diligan mo lang. Huwag mong pilitin. Kasi kapag malusog ang puno, magbubunga yan. Natural na magbubunga. Amen? Ganon din tayo bilang individual na mananampalataya. Pastor, gusto ko magbago, huwag mong pilitin. Huwag mong pilitin. Hindi mo kayang pilitin. Hindi ka magbabago sa pamamagitan ng pagpipilit mo. Pastor, itong taingan ko na to, ang dami kong napapakinggan, puputulin ko na lang. Itong mata ko, Panginoon, kung saan ko napapatingin, dudukutin ko na lang. Kahit nagdukutin mo dalawang mata mo, putulin mo dalawang kamay mo, putulin mo dalawang paa mo, magkakasala ka pa rin. Kasi wala sa pagpupumilit. Diyos ang gagawa nun sa'yo, pahintulutan mo siya. Allow the Holy Spirit na maghari sa iyo. Be filled with the Holy Spirit. At ang sabi ng Galatians chapter 5 verse number 22, at yung bunga ng Espiritu ay lalabas sa iyo. The fruit of the Holy Spirit will come out naturally sa buhay natin. Sa buhay natin. Hindi natin pipilitin. Ang pagpapala, automatic na lalabas. We will become fruitful in our season. We will be consistent. Makikita natin, mga kaibigan, ang steady expansion ng Panginoon, ang nangyayari at ang makikita nating obvious na mangyayari at mapapansin natin magkakaroon ng authentic praise. Authentic praise. Ang pagpupuri, mga kaibigan, hindi for show, hindi para magpasikat, hindi para sabihin, di ba? Hindi. Authentic praise. Kaya ang sabi ng verse number 47, Acts chapter 2, praising God. Their worship was real. It flowed out of the heart because they had an experience with God. They had an experience with God. Iba-iba po mga kaibigan ng way of worship ng mga simbahan, di po ba, no? Iba sa atin siguro nanggaling kayo at naka-attend kayo ng isang simbahan na halimbawa ang way of worship nila yung masaya, nagtatalunan, which is, yun ang style nila, okay lang, nasa kanila yun. Pero yung sa style naman natin, nasa more on, solemn type eh. Pero gusto ko sabihin sa atin, hindi paligsahan kung ang tama bang way of worship ay yung sayawan, talunan, yung may ilaw na nandito, di ba? Yung para kang nasa nightclub, di ba? Ano ba ang tama, pastor? Ano ba ang mas tamang paraan? Yung piano lang, yung gitara lang, yung hindi masyadong mailaw. Actually, siyempre sa atin, sasabihin natin yung style natin. Pero actually, hindi po garantiya na dahil tama yung instrumentong ginamit mo, tama yung ilaw na ginamit mo, tama yung paraan ng pagpupuri mo, magiging okay ang pagsamba mo. Kasi napakaraming mga tao na nanggaling sa ganun, ang saya-saya, talunan, nagsasayaw ang paglabas, mga kaibigan, ng lungkot. Pag wala na sa church, mga kaibigan, balik na sa dati. Pero meron ng mga tao na sa solemn style ng pagpupuri sa Diyos. Nung nasa church, paglabas mga kaibigan, lumalabas na rin yung sungay. Nasa ganun ba? Ayan. Alam niyo kung nasaan? Alam niyo kung saan nakasalalay? Nasa authentic na pagpupuri sa Diyos. Kasi kapag ang tao authentic na nagpupuri sa Diyos, hindi po pwedeng hindi magbabago buhay niya. Kahit wala na siya sa church, masaya pa rin siya. Kahit nasa labas na siya ng simbahan, pero tama pa rin ang ginagawa at iniisip niya. Kasi nakatagpo niya ang Panginoon. They were praising God. They were praising God. Pangalawa po, not only authentic praise, but public favor. Iyan ang makikita natin, yung expansion ng Panginoon, yung steady expansion, the Lord will give you favor. The Lord will give you favor sa mga tao. Ano sabi ng talata? Having favor with all
the people, having favor. Alam po ninyo, hindi po sa pag-ano, pero alam po niyo, ang church natin ay patotoo ng favor ng Diyos. Favor ng Diyos. Nung umpisa pa lang tayo nagsisimula dun sa old church natin, God's favor. Hindi natin naisip na darating ang araw makagkakaroon tayo ng bahay-sambahan doon sa dating simbahan natin. Wala pong nakapag-isip ng ganon. Katulad ng kwento ko sa inyo dati, nung nagkaroon ng problema ang simula ng simbahan natin sa Kalumpit, ang plano dyan is i-dissolve na lang ang gawain, balik na lang tayo sa Glen Haven. Pero salamat sa Diyos, may mga mananampalataya na talagang nanindigan at nanampalataya. May plano ang Diyos sa lugar ng Kalumpit. Napunta tayo doon, mga kaibigan, nagpatayo tayo ng maliit na simbahan hanggang sa lumaki, nag-extend. Alam po niyo nangyari, mga kapatid. Mapapihira, biglang nagdesisyon ng gobyerno na magkaroon ng road widening. Nung nag-i-inspect yung DPWH, nagpunta doon sa simbahan, kaya lahat ng mga bahay doon, lahat napansin po niyo, lahat tas yan, wala lahat ng bahay. Lahat ng bahay dyan sa paligid na yan. Simula doon, dati po punong-puno po ng bahay yan, punong-puno ng mga gusali, lahat na yan tinanggal. Doon sa simbahan natin, mga kaibigan, may nagpunta doon, ginuhitan ng ganun. Bakit? Kasi lumampas tayo doon sa perimeter line. Gigibain yung church natin eh. Sa loob-loob ko, Panginoon, bambira, katatapos pa lang po nito, wawasakin mo na. Panginoon, saan kami pupunta? Saan kami pupulutin? Wala naman tayong pera. Pray lang ng pray. Lord, give us favor. Nung pangalawang beses na mag-i-inspect yung sa DPWH, pumasok sa loob ng simbahan, nakita nila yung mga pictures natin kasi mag-anniversary tayo, mahilig tayo maglalagay ng picture no? Doon sa wall, ang daming picture doon. Meron tayong mga community services. Yung naglilinis pa tayo ng kalye dati, nagkaroon tayo ng medical mission, nagkaroon tayo ng iba-ibang mga klase ng community service. Pagpasok doon, nakita nung parang pinaka-head ng DPW, yung in charge doon sa, hindi man head ng buo, kundi yung in charge doon sa pag-aayos ng road. Ito po ba, Pastor, exclusive sa simbahan ninyo? Ay, sabi ko, hindi po, community po yan. Kahit saan, pwede hong tumulong, pag-coordinate kami sa ganito, ganyan. Okay. Yun lang ang huli ko narinig sa kanya. Ang ine-expect ko mga kaibigan, magkakaroon ng notice to vacate dahil wawasakin na yung simbahan natin. Kasi kapag tinamaan yung dalawang pundasyon natin, yung dalawang poste natin nasa harapan doon sa old church, wasak ang simbahan natin. Hindi tayo po pwede mag-church doon. Ang huling sinabi lang niya, okay. Wala. Nag-aantay ako mga kaibigan na may dadating na notice. Nagkatastasan na, karoon na ng expansion, walang dumating na notice. Hindi nag-iba simbahan natin. Church lang natin eh. Last building standing doon sa gilid. At ito pa, yung nagpapagawa ng daan, ng road na yan, tinaas yan di ba? Naghanap ng lugar na kung saan ipaparada nila yung kanilang mga makinarya, gagawing barracks. Nagkataon na nabili na natin at hinuhulugan pa lang natin tong lugar na to. May nakapagsabi sa kanila, ang dami pong bakanting lugar. Wala pa po yung mga building na yan. Ang daming bakanting lugar. Sa dami ng bakanting lugar, ang pinili na pagtayuan ng barracks nila at puntahan kung saan magpapark yung mga makinarya nila, itong lugar natin na to. Nakipag-usap sa office. Pastor, sa inyo daw po yung yung lugar sa may gilid ng, sabi ko sa amin po yun. Ay, ano pong plano po? Ngayon wala pa po. Wala pa. Plano po namin talaga magtatayo kami ng church. Okay lang po bang rentahan namin? Sabi ko sa kanila, pwede po naman yung rentahan, kaya lang malalim po yun. Baka po kapag tag-ulan, biglang lumubog. Hindi, wag po kayo mag-alala kasi tatambakan po namin eh. Kaya yung initial na tambak nitong simbahan natin, alam niyo kung sino nagtambak? Sila. Sila na nagtambak
Nagbibigay pa ng pera sa atin kasi inuupahan. Inuupahan nila. Alam niyo, tawag doon, public favor. Hindi ko maubos maisip. Kapag babalikan ko mga kaibigan, grabe. Nabili na natin ng lupa, tinaas. Doble ang itinaas ng highway, lalong lumalim. Saan tayo kukuha ng pera? Nagplano ang mga church officers, bumili ng mini dump truck. Nakakaapat pa lang kami na pagbabagsak ng lupa. Pumipila kami sa quarry para mura nakakaapat pa lang kaming bagsak ng lupa, pinatigil ng munisipyo. Meron daw ba kaming permit ng pagtatambak? Sabi ko, wala po. Hindi po pwede yan. Kailangan meron kayong permit ng pagtatambak. Sabi ko, paano po wala pa po sa amin yung titulo ng lote. Hindi pa po namin bayad. Hindi huubre yung ginagawa po niyo. Sabi ko, naku patay. Paano na to? Tapos kailangan pa po ninyo maglagay ng kanal kasi tatasaduhan po niyo, dapat po yan dire-diretso kanal. Isipin po niyo, simula dito hanggang doon, maglalagay ka ng kanal, nagbigay ng sukat ng kanal. Sabi ko, pambesa, pantambak nga, wala pang kanal pa. Sabi ko, naku po, Panginoon, ano ba ito? Bakit ganito? Bakit? Akala ko po ba akala ko po ba binigay ninyo? Nagpe-pray, ako malakas lang ang loob ko, pero deep inside, discouraged ako. Hindi ko alam, Panginoon. Sabi ko, bakit? Bakit ganon? Hanggang dumating ang pagkakataon. Nakipag-usap ang Teshin. Gulat ako, sabi ko, ba't kaya? May problema kaya doon sa lote? Nakipag-usap at humihingi ng permission na magpapalagay daw sila ng kanal sa harapan ng lote natin. Ang nagpagawa ng kanal natin, hindi tayo. Ang nagpagawa ng lote ng kanal natin, Teshin. Kaya salamat sa Teshin. Purihin ang Diyos sa Teshin. Ginagamit ng Diyos ang ibang mga tao para maging daluin ng pagpapala sa atin. Nagsimula tayo. Humukay tayo by faith. Naalala ko yung CR na ginagamit po natin dyan sa baba, yung Poso Negro. Alam po nyo ang Poso Negro? Ang Poso Negro, di ba, saan po nakalocate? Di ba sa ilalim ng luma? Ang Poso Negro natin, mga kaibigan, mga ganitong kataas, ganyan, Ganyang kataas ang Poso Negro natin, pero hindi sa ilalim ng lupa, sa ibabaw ng lupa. Hindi, totoo po yun. Kaya ang unang banyo natin, may hagdanan pataas. Alam niyo kung bakit? Ganun kasi kalalim ang tatambakan natin para matambakan yung Poso Negro. Ganun kalalim yun. Naalala po ba ninyo yun? Yung mga nandito nung unang ganyang kataas, aakyat ka para makapag-CR. Tapos ano lang yun? Yung bubong. Kailangan medyo, alam mo kung saan mo tatakpan yung mga butas nung kung guwayo. Diba? Ganun po tayo dati. Namumblema tayo, saan tayo kukuha ng panambak? Panambak pa lang ng 2,000 square meters, ilang milyon na uubusin natin. Saan tayo kukuha ng milyon? Wala naman tayong pera. Dumating ang pandemic. Tuloy-tuloy ang operation ng Teshin. Ang problema, marami silang mga poste na reject, na dinudurog. Nagkaroon sila ng bundok doon. Bundok na kasi walang kumukuha. Bawal kasi mahigpit dati pag pandemic. Alam niyo ang ginawa? Nakipag-usap uli sa akin ng Teshin. Sabi, Pastor, wala kami mapaglalagyan ng mga panambak namin. Gusto ba ninyong ibigay namin sa simbahan ninyo? Alam niyo kung bakit natambakan ng church natin? Kasi may ginamit ang Diyos na mga tao na hindi natin kakilala. Hindi tayo humingi ng tulong. Pero dahil alam ng Diyos na kailangan natin ng ganung pangangailangan, hinipo ng Panginoon ang puso ng mga taong ito. Public favor. Favor. Nung nagsisimula na tayo, ang gwardiya po natin dito, aso. Kaya ang dami nating aso Okay, maiinis ka may aso, magpasalamat kayo kasi yan ang nagbantay nung una sa atin. Yan lang ang bantay natin dati, yung aso. Ang meron lang po dyan, barbed wire. Yang haba na yan, mga kaibigan, papunta doon sa dulo, papunta doon. Magkano pong
Magkano ang gagastusin natin sa bakod? Wala rin tayong pera. Alam nga namang pambabakod natin, kailangan natin kasi minamadali natin ang church. Isang araw na naman, isang araw. Kapag alam ng Diyos ang pangangailangan at nagtiwala ka lang sa Diyos at ginawa natin yung dapat natin gawin, yung hindi na natin kayang gawin, Diyos na gagawa. Isang araw, eto na naman, pumunta na naman sa akin ang paboritong kumpanya. Punta na naman ang Tessin. Lumapit at nakipag-usap ang Tessin. Sabi, Pastor, magpapabakod po kami. Kaya yung bakod po na yan, alam nyo kung kanino po yan? Akala ninyo atin? Hindi atin yan. Sa Tessin yan. Pero yung lugar natin, binakuran. Meron tayong bakod na wala tayong ginastos. Ano tawag doon? Di ba favor? Pabor ng Diyos yun eh. Kaya ako kinaikwento to sa inyo para sabihin sa atin marami nang ginawa ang Diyos sa atin. Lahat ng nakikita natin, mga kaibigan, lahat ng ito ay pagpapakita at pagpapatunay na ang Diyos totoo. At hindi ito patotoo lang ng simbahan natin, patotoo ito ng individual na buhay ng mga mananampalataya na nandirito. Patotoo ito ng mga pamilya natin dahil bahagi tayo ng church natin eh. Public favor. And the Lord added to the church, and having favor with all men, people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Continual growth. Marami pong mga simbahan talagang grabe ang growth. Ang church natin hindi siya ganun pa. Pero nakita na natin ang pagpapala. Nung lumipat tayo dito sa church, sabi ko, ay ang laki, paano natin pupunuin? Ngayon, ating mga kaibigan, nag-iisip na po tayo, paano natin wawasakin? Hindi mawawasakin. Paano natin i-extend? Kasi nagdadala ang Panginoon ang mga tao na idadagdag sa simbahan. When the church is working right, ang pagpapala, ang gabay, ang favor ng Panginoon ay dumadaloy sa buhay. Bawat isa. Hindi lang sa church, pamilya nyo, individual na buhay ninyo. Paano kayo nagsimula? Ano ang estado ng buhay natin nung una tayong napunta sa church? Mga estudyante estudyante dati ngayon, nagtatrabaho na kayo. Anong karanasan ninyo nung una kayong naging Christian at napunta sa simbahan? Hirap na hirap tayo. Paano tayo mag-aaral? Ngayon, nakatagpos na tayo sa pag-aaral. Ngayon, may mga hanap buhay at kumikita na tayo. Alala ko ang mga nakaparada sa simbahan natin doon, bisikleta, tricycle. Ngayon, kung paano pinagpala ng Panginoon, kulang na nga ang parking lot natin eh. Ano ibig sabihin? The Lord is blessing us individually, not only as a church, but individually. Because we learn to put our faith in God. Kasi nandun lagi yung desire natin to please Him. At gusto ko sabihin sa bawat sa ating hindi pa matatapos yun. Marami pang gagawin ng Diyos sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa church natin. Hindi pa tapos ang Diyos. Meron pa siyang kwentong bubuuin. Meron siyang patotoo na sasabihin. Darating ang pagkakataon, mawawala na ang mga naunang henerasyon, pero yung susunod na henerasyon, gagawa pa rin ang Diyos at gagawa pa rin siya ng kwento na ipapatotoo natin hanggang sa dumating siya kung kailan hindi ko alam. Pero hindi pa tapos ang Diyos. Hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya ninyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa personal na buhay ninyo. Patuloy ninyong desire sa buhay ninyo to please the Lord, and the Lord will do wonders in you. Papakita ang Diyos ng kamanghamanghang bagay na hindi mo kayang ipaliwanag na tanging Diyos lang ang makagagawa sa buhay ng bawat isa. Please all stand. Please all stand. Ang desire natin, Lord, gusto po namin maging isang church
that pleases you. Yan ang maging panalangin natin as a church. But individually, I would like to challenge each and every one of us. Nawa ang maging panalangin ninyo is, Lord, gusto ko maging isang mananampalataya who will please you. Gusto ko itang luwalhatiin. Gusto ko maging seryoso ang pananaw ko sa buhay ko bilang mananampalataya. Ayoko lang maging isang believer. Gusto ko maging isang disciple. Gusto ko maging isang tagasunod. Gusto ko maging faithful. Lord, gusto ko po na mahahayag ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Kung tayo po ay umattend ng church as a family, huwag mo lang i-desire yung individual na pagpapala. Mag-pray ka bilang isang pamilya para sa pamilya. Lord, gusto ko po mga anak ko lalaki ng ganito. Lord, gusto ko po na sa family namin makikita yung pagkakaisa, sama-sama kami maglilingkod. Maraming problema, maraming balakid. Pero Panginoon, hindi po magiging dahilan, hindi kami magpapaapekto sa anumang bagay na nararanasan at nakikita namin. Kasi isa lang po ang desire namin. We want to please you, Lord. We want to please you, Lord. Gusto naming patunayan at gusto ka naming malugod sa buhay po namin. Ngayong umagang ito, kung ito po ang panalangin natin, bakit hindi mo tanggapin yung challenge? Take the challenge. Lord, I want to please you. I want to please you, Lord. Lord, as a church, bilang isang miyembro ng simbahan, bilang mananampalataya, Lord, gagawain ko po na ang buhay ko maging available sa pagkakaisa. Because as a church, we want to please you. Kung ito pong panalangin natin para sa pamilya, para sa iyong personal, para sa ating church, kung ang Diyos nangungusap sa atin, kung ang mensahe natin ay nangusap sa atin at naging pagpapala sa atin, bakit hindi ngayong umagang ito, kilalanin natin ang pagkilos ng Diyos, hindi aksidente na nandito tayo ngayon at itong narinig natin mensahe, if the Lord is talking to you and the Lord challenged you, bakit hindi ngayong umagang ito lumapit ka sa Diyos at sabihin mo, Panginoon, ito buhay ko, gamitin mo po ako. Kausapin mo po ako. I want to please you, Lord. Gamitin mo buhay ko. Marami po akong kakulangan, marami po akong bagay na hindi alam, pero Lord, ito buhay ko, available po ako para sa iyo. Gamitin mo po ako. Gusto kong makiisa. Gusto ko pong gamitin mo ang buhay ko para sa iyo. Kung ito pong panalangin ninyo, anyayaan ko po kayo. Lapit kayo sa harapan. Huwag kayong magstay sa upuan ninyo. Come to the Lord. Come to the Lord. Let us humble ourselves before the Lord. At italaga natin ang sarili natin para sa Kanya. Come on, God bless you. God bless you. Come on, mga mananampalataya. God bless you. God bless you. God bless you. Ito po ang buhay ko, Panginoon. God bless you. God bless you. Kung meron po sa ating kalagitnaan ng nangangailangan ng panalangin, personal prayer, may kabigatan kayo sa inyong buhay, sa inyong puso, hindi nyo kailangan sabihin kung ano yung eksakto, kung ayaw ninyong sabihin. Pero meron po sa atin marahil ngayong umagang ito ang sinasabi nyo, Pastor, gusto ko lang po may magpe-pray sa akin. Pwede po bang may mag-pray para sa akin? Kung meron man po sa ating kalagitnaan na nagsasabi nito, you need someone to pray for you personally. Pakitaas mo lang ang kamay mo. May pinagdadaanan ka. Kailangan mong may mananalangin sa iyo. Nais po namin kayong ipanalangin. Pakitaas mo lang ang kamay mo. Ipagpe-pray po namin kayo. Come on, huwag kayong mahiya. May lalapit po sa inyo para mag-pray para sa inyo. Meron po ba? Meron po ba? Huwag kayong mahiya. Meron po ba? Let us pray. Lord, salamat po. Palay mo po ang puso namin. Salamat sa challenge. Lord, i-bless mo ang aming mga puso individually. Magkaroon kami ng desire, Panginoon, na luwalhatiin ka namin at malugod ka namin. Ayaw po naming maging ordinaryong Kristiyano lang, kundi isang Kristiyano, Panginoon, na nakalulugod sa iyo. Nagpe-pray din namin, Panginoon, ng aming pong buhay bilang mga mananampalataya sa aming church. Gusto po namin, Lord, na kami maging kabahagi sa aming desire at katuparan ng panalangin at alam namin gusto mong mangyari to become a church that pleases you.
At kami po, Panginoon, ay nananalangin, Lord, na lingapin mo po kami, patuloy mong ipahayag sa amin ang iyong kapangyarihan, Lord. Ayaw naming maging mabuti at tama sa sarili naming pamantayan. Ang desire namin, Lord, yung magiging mabuti kami sa pamantayan mo, Panginoon. At Ama, ikaw po magpahayag ng iyong kapangyarihan, ng iyong bunga, ng iyong pagpapala sa buhay namin individually, as a family, and as a church family. Panginoon, ipahayag mo po. Kinikilala namin, Lord, na walang panggagalingan ng pagpapala, walang panggagalingan ng favor, walang panggagalingan, Lord, ng katuparan, ng mga bunga, kung hindi ikaw lang. Panginoon, lagi mo kaming pangusapan na gawain lang namin yung gusto mo. Gawain namin ang lahat para sa kaluwalhatian mo. At Panginoon, sa lahat ng mga bagay na mangyayari, Panginoon, at gagawain mo ang walang ibang mapagbibigyan at mapagbabalikan ng kaluwalhatian kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Gamitin mo kami ang buhay namin individual. Gamitin mo ang church namin. Baguhin mo kami sa mga bagay, ugali namin, paraan namin, pag-iisip namin, sa paraan ng pagsasalita namin, sa pakikitungo namin, sa buhay namin. Baguhin mo kami, Panginoon, upang mag-conform kami ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong plano. Sa iyo po namin pinagtitiwala ang lahat. Salamat sa iyong pangungusap. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin ang Panginoon.